Ito yung anak ko, si Carla Cornel. So, yung po yung anak ko kasi, inform po siya na may problema kasi pain. Tapos ang kanya pong cell, yung size po ng cell, laki po rin normal. So, kaya prone po siya sa mga sinabi naman po yun ng mga doktor sa akin. So, kinonfront naman po namin yung sakit ng anak ko. So, nag-research po kami pag-asawa, paano namin i-command yung sakit ng anak ko. Kasi wala naman po kasing gamot sa sakit niya. Kasi inborn yun. Yung congenital siya, tapos yung kanya cell is oblong ang size. Tayo is below. Si Carla ko is oblong. So, nung nakita yung sakit na 3 years old siya, nag-blood transfusion na siya. Kasi prone kasi siya na bumaba ang kanyang red. Kaya lagi siya, mataas ang production ng kanyang white cell. So siya din, hindi siya basta napapailing ng gamot. Kailangan ng gamot ni Carla na nagkagagi-lagi sa mga doktor. So, even the paracetamol, hindi basta kasi hiniingatan namin masugatan yung kanyang skin. Once kasi na nasusugatan ng skin ni Carla, bumababa agad ng kanyang hemoglobin at nagtatransfuse agad siya kasi kumalakas ang production ng kanyang infection. So, kung okay si Carla, tinanong namin nasa doktor, wala namang gamot dyan. So, kailangan natin pag-ingatan siya, ingatan ang mga gamot sa pinakain niya. Nag-relapse yung sakit niya, nung 19 years old na siya. Kasi hindi namin na-control na yung pagkain kasi college na eh. So, IE siya, dahil sa Sarasal. So, since yung kanyang kurso is gano'n, na kumain siya ng mga pagkain na nagsugat yung spleen niya, yung mga premiers. Kasi pika-pika, sinusugatan ulit, nag-relapse siya ang 19 years old. So, ang nangyari na yun, ang naging internist, ang naging hematologist doctor niya, si Dr. St. So, sabi nga niya, nung invento niya, sabi niya na, bugay pa para sa Carla, survivor. Kasi, since yung alam ko kasi may sakit na ganung klase, ni-research namin yung guantoline. Ako rin, may sakit ako sa puso, dapat ako iinom. Kaya lang, nag-relapse uli yung sakit niya, pero this time, hindi na yung spleen. Nagkaroon siya ng bato sa abdomen. Hindi ko pa alam yun, na gano'n na yung sakit niya. For 1 week na ino-obserbahan namin siya, naninilaw na siya. So, alam na namin pag naninilaw, bumababa na naman yung pressure niya. So, I need to, painumin niya naman siya ng mga healthy drinks, lahat. So, kung ano po yung mga healthy drinks na mga mamahalin, na inom po yan ni Carla ko. At talagang mga exclusive lang po yun ang gilaging papusil ng bansa. So, kasi yung blood transfusion niya, sabi kasi ni Dr. Salcedo, hindi pwedeng laging nag-blood transfusion si Carla. Kasi yung magkakaroon din ng time na mas maiit siya ang buhay niya dyan. Nagiging magkakaroon din ng infection at baka iba pa naman madami kasi yung magkakaroon ng uganan ng dugo. So, nung transfusion, sabi ko kay Carla, hindi na natin pa. So we just pray. Nag-pray po kami na nag-pray. Lahat kami ng family namin. Hanggang pumatok na lang po sa isip ko ng guantoline. On that February 14, 2012, madaling araw po, 5:30 ng umaga, bumatok po ako sa tindahan na nagtitinda ng guantoline. Nagulat po siya sa akin nung pagkatuko sa kanya na hindi kami magkakilala. Sabi ko, bibili ako ng guantoline yung maliit lang muna kasi sususuka yung anak ko. Yun ang po ang sinabi ko sa kanya. So, pinainom na namin, mega dose. Ang nangyari lang, hindi po mega dose pa po mga 10 drops lang muna siya. Ang nangyari lang, nagkaroon lang ng interval yung pagsusuka niya. Naging 6 oras, 8 oras. Pero rating pa rin ang kusura ng anak ko. Hanggang the next day, Friday, iba na po yung kulay ng dugo niya, ng buko niya, gusto na po na nawawala na siya ng oxygen. Kasi observado po namin ng Carla. Hanggang takbo na naman ako sa kwarto, bigyan po ako ng isang bote. Sinabi ko doon sa nung brother yung Estrada na tinanong niya, bakit? Anong nangyari? Ba't hindi umepekto? Sabi ko, umepekto naman, kanya nag-iba na yung anak ko, kaya pabili uli. Pero tinatawag ko na po sa doktor niya, nag-emerge ko, tinabuha ko. Kaya tumatawag na po sa kloro dun sa mga doktor niya. Tapos bigyan na po ng instruction. Pero kapag nagbibigay sila ng instruction, sabi ko, Carla, iinom tayo nito. In Jesus' name, iinom tayo nito. Hindi lang niya buka kasi naglalak na po yung niya, ang kanyang pong jaw. Pinapilit po namin kabukahin. Tapos, yung isang bote po muna yun, kalahasing bote po, binigyan ko sa ulo ng anak ko.
And true enough naman po, after 2 minutes, hindi na po, ano na po, kulang na po ang anak ko. Bigla na po siya lahat. Wala na po siyang bigla po siyang dumilat. Pulang-pulang na po yung mata niya. Sabi ko, parang Dracula. Sabi niya, mama, punta ka sa CR. Naiihi ako. Sabi ko, pinuhat namin siya kasi hindi po siya nakakatayo na eh. Masakit po yung likod niya. Saka hindi ko po alam na abdo na po yun. Wala po akong alam pa. Yun. Tapos yung pag ano niya, binuhat namin siya, tulad siya, nakayumo siya, hindi siya, tapos binilid po namin sa CR, hintay lang naman ako, yung brother niya, pagka sumigaw siya, mama, natulog ako, naiihi ako. Sabi ko, yung cylinder, yung lalagyanan, tinanong ko lang, nagulat po ako, ang paglabas ko niya po na CR, binigay niya sa akin, tinitignan ko yung anak ko kasi paglabas sa CR, nakatayo na siya, nakangiti siya sa akin, sabi ko, wala na. Oo eh. Wala eh. Pagka ano po eh. Tapos yung makita ko nga po, ang kanya pong ihe is itim na itim. Tapos yung dumi niya po, di ko nga alam kung dumi ang puro bato. Kasi po, nung nakalagay sa bilog siya, tapos kinaalog-alog ko siya, hindi dumidikit sa cylinder kung dumi talaga siya ng tao. Basta bilog lang siya. Alog lang ako ng alog. Tapos nung dinala ko na po siya, nakantay na po yung ambulance nga sa anak ko. Sabi ng anak ko, hindi na ako mag-ambulance, mag-tricycle na lang. Susunod ako ng salamin. Kasi po, naniniwala ko na. Ganyan po yung mata niya. Sabi ako po nga, yun. Sabi ng doktor na lang, buhay siya. Buhay siya. Buhay na buhay siya. Ulitin. Huwag din na ulitin, Dok. Yung ulit na rin namin ng 2 beses. Bakit po ganun? Kasi po ang infection ng anak ko, is 1,278. Ibig sabihin, sapat ng araw na yun, mamatay ang anak ko. Kasi hindi kakayanin ng isang tao na ang ganong kataas ang infection. Kaya taas ang triglyceride niya rin is nakashoot up na rin kasi laso na kasi. So, buhay po siya. Tapos nung dinala ko na po siya kay Dr. Soselo, biyahe ulit kami ng oras, kasi nandun po yung kanyang internist. In-explain niya sa amin bakit pinagkaguluhan yung anak ko doon. In-explain niya na yung laboratory niya kasi shows na dapat kung araw na yun is ay di na-opera siya o mamamatay siya. Pero hindi po yun nangyari. Salamat po at may quantum